Pangulong Noynoy Aquino kahapon, siyempre, binita niya yung mga nagawa ng kanyang administrasyon. Bumabaro yung bilang ng mga nagugutom, nadagdagan yung bilang ng mga may trabaho at tumaas pa ang credit rating ng bansa. Pero para sa ilang, questionable yung ilang pahayag ng Pangulo, ang ilang datos na gamitin daw out of context. Professor Winnie Muson, kamusta yung pakikinig mo kahapon sa SONA? Tama naman lahat ang sinabi niya. Good morning, mga kapuso. Good morning, Igan. Tama naman ang sinabi niya, kaya lang hindi kompleto. It's not out of context. It's just not a full picture. Halimbawa, sinabi niya, 1.4 million ang employed April to April. Tama yun. Ang hindi niya sinabi, tumaas rin yung tinatawag natin na underemployed by 2 percentage points. Ang underemployed, yung mga taong meron trabaho, not necessarily wage at salary jobs, pero naghahanap ng iba. Yung in other words, it is also an indicator of the quality of the jobs. That's one. Sabi niya, hunger, o bumaba ang hunger. Tama yun. Kaya lang, hindi ba nakakapagtaka, Igan, mga kapuso? The last time nagkaroon ng hunger survey, si Mahal Mahas ng SWS, galit na galit si Presidente. Kasi nakita dun sa hunger survey, about 3 months ago, na tumaas yung hunger. Sabi niya, mali yan survey na yan, hindi tama yung ginagawa nila. Ngayon na maganda ang itsura, tama na yung survey. No, you cannot do that, okay? Else about the... Baka nag-reaction dun sa naunang survey? Kaya, hindi ba? Ibig sabihin, nung nakita niya marami nagugutom, inayos na yung programa. Hindi, sinabi niya kasi yung mga pumunta sila sa maling lugar. Don't you remember that? Tama. Yeah, that's why I said, he should never, if he does that, he should never ever use that hunger survey again. Hindi pwedeng magse-select ka kasi mawawala yung credibility mo rin, hindi ba? That's the employment. At saka ang hindi niya sinabi na yung gandang performance, talagang maganda po ang performance ng yung gandang performance na yan, hindi po pwedeng masusustain kung hindi dumating yung mga kanyang infrastructure, etc., yung PPP. Ayan. Yung purchasing power, the public-private partnerships. You know why? Because remember last SONA, mga kapuso, ayan yung kanyang sinabing, susi yan, ayan ang ating solusyon dyan. Parang hindi nabanggit yata ngayon. The key to this, hindi na niya binanggit ngayon. That's not good. Sabi niya 4, no? Kaya, mahal. Sabi niya sa PPP 4, sabi ni Secretary Purisima, isa pa lang ang nabibid. Yes. But he did not say anything about it, actually. Ngayon. Or very little. Okay. Alam niyo, mga kapuso, that's not good because, di ba sabi niya, tayo ang kanyang mga boss. Kung kayo ang nagre-report sa boss niyo, you have to be very transparent and you have to be accountable. So, sa akin po, si Pinoy was neither transparent nor accountable to his bosses. Ang pinakikinggan niya yung gusto niyang marinig natin. Pero hindi pwede po yon. Kung kayo po ay servant of the people, you have to be very, very transparent and accountable. Ayan po. Okay, sali natin sa ating talakayan live nating mga guests, ang convener ng grupong Movement for Good Governance, Dr. Nene Guevara. Hi, ma'am. Good morning po. Good morning. Welcome. At siyempre mula po sa panig po ng administrasyon, ang nasa likod ng wangwang, si Presidential Advisor on Political Affairs, galit na galit sa buwang si Pangulo. Secretary Ronald Llamas. Secretary, welcome. Good morning po. Good morning. Yan. Okay. Ano? Yes, of course. Yes, of course. Good governance. No. Let's talk to Ronald and then you talk to Nene. Sige. Because Nene is my very good friend. She's my boss. Estudyante mo rin yan? Hindi naman. Sayang. Dapat. But ako ngayon ang estudyante niya. No. Ronald, di ba, wangwang, I thought that was a very good thing. Wangwang, yung sinasabing, aalisin natin yung wangwang, that is a very good catchphrase for the rule of law. Yung mga abusado. Aalisin na yung wangwang mentality. Pero, yung gusto makalamang. Hindi ba, Ronald, may wangwang mentality, yung mga KKK ni President Aquino. Kasi alimbawa si Virgie Torres, di ba sinabing umalis siya? Wangwang mentality yun, kaibigan ko, ang presidente, hindi ako maaalis. Hindi ba wangwang mentality yun? Tingin ko hindi. Ganun? Okay. By all means. Ang tingin ko yung wangwang mentality ay isang bagong kultura na laban sa impunity.
no, laban dun sa simbolo ng kapangyarihan. Rule of law. Yun yung Kaya hindi lang. What is it? Yung wangwang. Wangwang? Yeah. Being above the law. Hindi naman. Paano? Yung sinasabi, yung kay Virgil Torres, mukhang ibang usapin yun. No? At sa ngayon, ay pinag-uusapan yan sa proseso mismo ng palasyo. No? May proseso dyan yung DOJ, may proseso dyan yung OP, para pag-usapan talaga kung ano talaga ang kakahinatnan niyan. No? Ang maganda doon sa wangwang ay kung masusustain ito ganun mga magagandang mga moments na nagsisimbolize ng pagtutol sa kapangyarihan, no? Tingin ko yun yung dapat paramihin, no? Ang sinusubukan naman yatang gawin ni Presidente doon sa kanyang State of the Nation address ay gawing isang template yung wangwang, no? Pero hindi ito yung wangwang na binabanggit ni Maring Winnie na si Virgil Torres. Ang intindi ng wangwang abuso. Abuso sa binigay na kapangyarihan. Or thinking that you are above the law or you can get around the law because get away with it. High class ka. May wangwang siya kasi. Alright. Okay. Nene, kanina nung nasa dressing room tayo, sinabi mo, pero nagwawangwang dyan Sino ang nagwawangwang na nakikita mo? Ilang beses ko na kasing nakasabay si Vice President. So, nakawangwang siya. O nakawangwang siya? O bakit nakawangwang si Vice President? Binanggit naman niya, si President hindi nagwawangwang. Allowed daw siya kasi under the law. Oo. Ano? Mukhang may binigyan ng ilang mga exceptions ilang mga tao. Muna, si Presidente ba nagwawangwang? Maliban sa Presidente. Exempted din siya, pero hindi niya ginagamit. Ayun. So in other words, his leadership is not being followed. His leadership, by example, is not being followed by the rest. Ganun ba yun? Well, hindi necessarily, no? Siguro yung dalawang beses... Hindi, yung dalawang beses na nakita si Vice President, hindi naman ibig sabihin na lagi niyang gamit. Baka meron siyang mga hinahabol ng mga pulong noon, no? Pero ang sinisigurado ko, yung Presidente ay hindi ginagamit siya. Okay, akala natin kahapon yung marami Gloria bashing daw Parang hindi yata nabanggit naman si Gloria, no? Tama ba yung direction naman nung SONA? Yung SONA niya kasi feel good talaga. Yung ibinigay niya yung mga good stories at saka yung mga anekdotang maganda. Kaya lang, it makes you, I think it made him feel very good. Kaya lang, for a State of the Nation, kailangan mas malalim. Kasi hindi na naman natin nakita yung vision niya and how the country will move forward. Kasi hindi ko rin nakita, for example, kung anong mangyayari sa PPP. Hindi ko rin narinig kung ano yung mga priority legislation na dapat isabatas, di ba? Ito ako. Secretary, yung freedom of information, di ba? Kung ang linya nga korupsyon, hindi ba mahalaga magkaroon ng FOI dahil yun ang parang kambal na mag-aano yun Well, ang tingin ko magkakaroon ng FOI at may ilang workshop na ginawa sa kanyang sa OP para i-consolidate yan, no? Pero bakit hindi in-initiate ng Presidente? Yung LEDAC kasi, yung LEDAC na-postpone still after the SONA dahil marami sa mga leaders ng House at Senate hindi available. Dapat nga may LEDAC before the SONA para i-consolidate yan Pero maraming hindi available, so nag-decision na lang na after ng SONA. Yun yung nangyari dyan sa LEDAC. Pero may nakaschedule talaga, July 12. Yung PPP po, ba't hindi agad niya nabanggit din? Yung PPP. Yun ang bidang-bida nung last SONA, last year. Bakit ganun? Walang detalye. Well, bukas, mamaya, pepresenta niya yung budget, no? Mamaya sa Kongreso. Isa sa mga core elements ng budget na yan ay yung PPP. No, nandiyan din yung expansion ng agriculture. Isa sa pinakalumaki ang budget ay yung agriculture, yung irrigation, no? So, mamaya, yung sinasabing detalye, baka hindi kasi kaya sa isang 45-50 minute speech yung detalye na yun. Pero mamaya, no? Actually, dala ko nga yung mga proposal. Malaking detalye po yun. Bakit? Ito pa maganda doon parang, kung dati ang DPWH, ang perception ng publiko, graph-free din yan. Number 1 lagi yan sa... Parang 2 taon nang puring-puri ang public works. No, Tapos, ang PAGCOR, ang talagang lagi nababanggit. Oo. Yeah. Nene, dun sa State of the Nation, ano ang pinakamalaking good point ng State of the Nation sa iyo as a movement for good governance? At ano yung pinakamalaking kulang? Kasi sa akin, di ba yung MGG, sinasabi naman talaga na yung pinakamalaking puntos ni President Aquino, yung kanyang political capital. Kasi he brings in
a big breeze of honesty and integrity. Hindi So, ko ma-question yun yung transformation, I think, na sinasabing pwede kang mangarap kasi he will enforce honesty and integrity, yung tuwid na daan. Kaya lang, for a first year SONA, pwede siguro yun. Pero yung vision mo talaga kung anong gagawin ng presidente, ng pamahalaan, kung ano yung commitments niya, tapos kung ano yung direksyon, palagay ko yun ang kulang. Kasi hindi ko siya makita eh. Ano bang gagawin natin sa public finance? Magkakaroon ba tayo ng karagdagang buwis? Saan ba niya kukunin yung mga pantutustos niya sa mga pangangarap ng mga tao? Mukhang syntaxes yata, hindi lang nabanggit sa SONA. Hindi, wala nga siyang direksyon eh. Kung saan niya kukunin ang revenues ng pamahalaan. Saan kukunin, Secretary? Well, sabi ko nga kanina, hindi pa naman kumpleto. May meeting pa mamaya kasi. Importante yun Yeah. Hindi. Hindi. Di ba magbibigay sa budget mamaya? Represent yung Represent yung budget. Give it dyan. Where are you going to get the money? Because sa nakita namin sa Movement for Good Governance, yung targets ng BIR at saka yung customs, hindi nakamit. Yung BIR, at least, almost. Yung customs, talagang bumaba pa. Yung tax collection effort. Hindi niya sinabi yun. At hindi niya sinabi, bakit ganyan kayo mga aking mga revenue collectors? Kala ko, you're Hindi supposed to kaya- be competent. Kasi ang ganda ng popularity. Kahit pa paano, may bumababa pero ang taas pa rin. Very Hindi kaya pag nabanggit kasi ang buwis, may misimpression sa public na malupit itong gobyerno pag buwis ang pinag-uusapan. Depende sa kung dapat anong buwis. ipaliwanag ng Hindi kasi ng Arnold, maayos, yung SONA hindi lang siya dapat feel good eh. Dapat katotohanan State yun with the eh. nation. Ano ba yung mga problema, ano ba yung challenges na dapat pag-usapan natin at kailangan tulong-tulong tayo. At pinakamalaki doon yung funding. Dahil nandun yung talagang mga dapat representative ng tao. Oo. Diba? Sek, ano? Halimbawa, dito sa investments, no? Ang lumolobo pa lang ngayon, sisimulan lumaki, yung mga domestic investments, no? Pero yung foreign direct investments, hindi pa masyadong lumalaki. Meron pa silang mga inihintay ng mga reforma, no? Pero makikita mo, merong pagbabago halimbawa sa domestic investments in terms of expansion. Halimbawa, isa ring panggagalingan yung savings. Halimbawa, DPWH. Naglinis malaki yung savings. Pero hindi pa nagagamit ng husto itong mga savings na ito. Okay. No? Dahil marami mga kontraktor nasanay yata dun sa lumang sistema na matataas yung... Nabanggit mo yung foreign investment, isa na lang itong puntong ito. Paano sila pupunta rito? Tatlo yung kaso natin sa international court. Yung mga nakansilang mga foreign contracts, imbis na ni-review, ni-revoke. Parang mali daw yata yung tingin ngayon sa atin. Well, depende kung paano mo titignan. Halimbawa, yung sa Belgian project kasi, may mga debate dyan, kung merong bidding o wala. Binanggit niya yun, yung putik, yung almost 19 billion. At yung, ano ba yung gagawin, no? Pag kinuha mo yung, dinledge mo yung Laguna Lake, tapos hindi malinaw sa mo ilalagay. Baka sayang lang. So, hindi pa pinal yan Alam mo, napaka naman tigas ng ulo ninyo. In-explain na niya ni June Palafox. I mean, June Palafox already said, for God's sake, do you think that these people who are the best contractors in the world, ang problema dyan, Ronald, kasi merong ibang kontratista na gustong kontratang ito. At saka itong kontratistang Belgian who is bringing up the case is because ayaw nilang magbigay ng suhol. Ayan ang nangyari dyan. Please, naman, be a little bit more open. Mukhang yung suhol, baka nangyari noong nakaraan. Tapos na yung kontrata Tapos na yung kontrata. No. The Belgian, hindi tapos, the Belgian won the contract. And then it was not being given kasi hindi siya nagbibigay ng suhol. Ayaw niya magbigay ng suhol. Pero this thing about, saan ilalagay yung putik, of course, may plano sila. They've been doing it all over the world, for God's sake. And he said this already last year. He's saying it again this Pero di ba dapat integrated yung approach dyan? Of course, it is integrated. Baka yun yung kulang Yung integration No, I'm sorry, ng isang Rob. master plan. Next topic namin, foreign investments. Kasi kulang ang oras natin, Maring Winnie. Dr. Nene Guevara, maraming salamat. Secretary, naku, salamat po. At balitaan niyo ang isang budget para next year. Trillion na yan, no? Trillion na naman yan. Okay. Yan po ating talakayan, mga igan. Unang balita na.